Magandang umaga. Heto na naman tayo sa bago nating episode sa Crime Notes channel. Pero bago ang lahat, please like and subscribe. Thank you. September 10, 2025, nagbulantang ang buong mundo sa isang video na kumalat online. Ang right-wing political activist na si Charlie Kirk ay pinaslang ng isang lalaki habang nasa kalagitnaan ito ng pagdidebate sa isang grupo ng mga estudyante. Ang nilalaman ng naturang video ay nakakapanindig balahibo na kahit ako ay di ko kayang tapusin at tingnan ng buo. 2 araw matapos ang pagpaslang ay ibinalita ng mga pulis na nasa kustodiya na nila ang suspect. Ang 22 years old college dropout na si Tyler Robinson. Siya ang tinuturing suspect sa pagbaril kay Charlie Kirk. Ating sundan ang istorya mula pagkabata upang ating maintindihan kung ano at bakit siya ang suspect sa pagpatay sa right-wing political activist at Turning Point co-founder na si Charlie Kirk. Si Tyler ay lumaki sa St. George, ang maliit na bayan sa Washington, Utah, kasama ng kanyang mga magulang at 2 kapatid na lalaki. Malimit silang dalhin ng kanilang mga magulang upang mag-camping, hunting, at mga outings kung saan yun ang kanilang hobbies at family bonding na din. At katulad din ng ibang pamilya sa kanilang komunidad, ang pamilyang Robinson ay hindi na rin nakakaligtaan ang pagsisimba tuwing linggo, kung kaya't si Tyler ay lumaking palasimba, mabait at malapit na din sa kanyang mga magulang. Malapit sa isa't isa, masipag at matatalino, ganyan kung ilalarawan ang kanilang pamilya. Nang siya ay makatapos ng high school dahil sa talinong taglay nito ay nakatanggap siya ng scholarship mula sa Utah State University at doon ay kumuha siya ng kursong engineering sa loob ng 1 semester lamang. Ang kanyang mga kaklase ay inilarawan siyang tahimik at mahiyain. Hindi naiulat kung bakit ang binata ay kusang huminto sa kanyang kurso at first semester lamang ang kanyang tinapos. Kalaunan ay nag-enroll siya sa Dixie Technical College at kumuha ng Electrical Apprenticeship Program. Kasalukuyan siyang 3rd-year student nang mangyari ang pagbaril kay Charlie Kirk sa Utah State University campus. Kinabukasan pagkatapos ng shooting, ang mga pulis ay nakakuha ng kopya ng CCTV ng isang lalaki na nasa itaas ng bubong ng paaralan. Ang lalaki ay patakbo na bumaba ng bubong ng building. Segundo, matapos tamaan si Charlie ng bala ng baril. Sa galing ng mga pulis mag-imbestiga, hindi nagtagal at mayroon na silang hawak na pictures at ebidensya sa suspect ng krimen. Ang mga pictures ng suspect ay kinalat nila online upang makahingi ng tulong sa publiko sa maaaring pagkakakilanlan ng lalaki sa pictures. Nakita ito ng nanay ni Tyler, ang lahat ng larawan sa balita at nagtaka ito dahil kahawig niya ang larawan ng suspect na kumakalat online at sa balita. Ayon sa opisyal na pahayag ng kanyang ina sa imbestigasyon ng mga pulis. Nang mapansin ng mga magulang ni Tyler ang pagkakahawig niya sa suspect, ay iba naman ang napansin ng kanyang ama. Ang rifle na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay kay Kirk ay tila tumutugma daw sa rifle na nirigalo kay Tyler Robinson. Kalaunan ay na-convince ng mga magulang ni Tyler na umuwi muna ito upang makapag-usap sila ng maayos at doon nga sa kanilang bahay ay umamin ito sa kanilang ama na siya di umano ang bumaril kay Kirk. Doon ay hinikayat siya ng kanyang mga magulang na sumuko sa mga otoridad at aminin ang kanyang mga naging kasalanan. Sumuko si Tyler bandang alas 11 ng gabi noong
September 11, sa opisina ng pulis malapit sa kanyang tinitirhan sa St. George. Kasama ang kanyang mga magulang at isa pang kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. Ang mga prosecutor sa Utah ay formal nang nagsampa ng kaso laban kay Tyler Robinson. Kabilang na dito ang aggravated murder, 2 counts ng obstruction of justice, felony discharge of a firearm causing serious bodily injury, 2 counts of witness tampering, commission of a violent offense in the presence of a child. Ayon sa kanyang ina, ang binata ay naging political at bukas pusong sumusuporta sa left-wing party at mga pro-gay at trans rights noong mga nakalipas na taon. Ayon din sa ulat na si Tyler ay romantically involved sa isang transgender person. Ang mga mensahe at panayam ng mga miyembro ng pamilya ni Tyler ay bumuo ng mahalagang pananaw tungkol sa estado ng pag-iisip mayroon si Tyler ng mga oras na yon. Ang mga ebidensyang nakalap laban sa binata ay napakarami at lahat ng yon ay consistent na nakalink sa kanya. Tulad ng ang DNA na natagpuan sa isang tuwalya na nakabalot sa rifle na ginamit sa pamamaril ay tumugma kay Robinson. Natagpuan din ang DNA ni Tyler sa trigger ng bolt-action rifle na ginamit sa pamamaril. Ang rifle na sinabing ginamit nito sa pamamaril ay positibong kinilala ng ama ni Tyler na nirigalo sa binata. Inamin niya sa kanyang pamilya ang kanyang ginawa matapos maglabas ng mga larawan ang mga pulis na nagpapakita ng pagkakatulad nito ng mukha sa suspect. Lumitaw ang mga text at mensahe ni Tyler sa kanyang romantic trans partner kung saan inamin niya dito ang kanyang ginawa. Marami pang ebidensya ang nakalink sa kanya, ngunit hindi ko na kailangang isa-isahin pa. Nang magtanong ang partner ni Tyler kung bakit niya binaril si Kirk, ang mariing tugon lamang nito sa text ay, "I had enough of his hatred. Some hate can't be negotiated out." Yan ang malamig na tugon ni Tyler. Sa kasalukuyan, ang state ng Utah ay active pa rin ang death penalty at ang mga prosecutors ay hinihiling ang pinakamataas na parusang ito para sa kasong pagpatay kay Charlie Kirk. Ang pagkawala ni Charlie Kirk ay nag-iwan ng matinding lungkot sa mga tao, kahit sa akin. Nakakalungkot isipin na ang buhay ay kikitilin lamang dahil sa matinding pagkamuhi sa iyong personal na belief. Kung kaya ako ay mag-iiwan ng mga katanungan bilang bahagi ng ating pagtatapos. Sapat ba ang pagkitil ng buhay dahil sa sobrang puot at pagkamuhi? Ako'y nakikiramay sa lahat ng mga kaibigan at pamilya ni Charlie Kirk at sa lahat ng mga taong sobrang nalungkot sa kanyang pagkawala. Maraming salamat sa pagtapos niyo sa kwento natin ngayong araw. Be safe everyone and God bless. And once again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.